Breaking news mga kababayan. Senador Marcoleta, rumesbak na kay Erwin Tuplok. Dito po sa pagbabanta niya na bibit-bitin at kukuyugin at pagbubugbugin si Senador Marcoleta at SP Cayetano pag ito ay nagsagawa pa ng mga hearing-hearing na akala mo nagla-live selling. Dito po mga kababayan, binantaan niya po itong majority ni SP Cayetano na hindi raw niya ito sasantuhin. I don't give a fuck, sabi niya mga kababayan. Pakinggan po natin si Senador Marcoleta bago po natin iparinig ang banat ni Caro Dante. Bigyan niyo po ng panahon si Erwin Tuplok yung kanyang banat na pagbabanta. Mga kababayan, nako po ito, tignan nyo paano matuplok ni Caro Dante Marcoleta ito. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Ito kasi ang kayabangan ni Erwin Tulfo na talagang nagbida-bida. Feelingero, feel na feel yung pagiging BRC. Siya na daw ang lehitimong Blue Ribbon Committee Chairman. Talagang kukuyugin niya, bibit-bitin niya at kukulyahan niya kung sino mang senador. Maging si Marcoleta ay tinawag na matanda, hindi niya nagginalang, binastos pa. Mga kababayan ko, ito si Erwin Tuplok. Pakinggan po natin ang kanyang pagyayabang. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give a. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chair. Hindi na po. Wow mga kababayan, narinig nyo po ang pagbabanta ni Erwin Tuplok na talagang galit na galit. Mga kababayan, gustong manakit, gustong mangbugbog. Nakita nyo naman ang kanyang bibig, super bastos. Talagang sa kanyang panayam nagyabang siya Kung sino mang senador, maging si Marcoleta at SP Cayetano, kanyang ipapaaresto. Nako po mga kababayan, sobrang yabang talaga ito. Hindi na po ako papayag, sabi ni Tuplok, na maghiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. Wow mga kababayan, ipapaaresto niya si Senador Marcoleta. Wow, ang galing. Kukuyugin niya, bibit-bitin niya, at kwekwelyuhan. Ganito yung kwekwelyuhan. Yan. Nakita niyo po? Ayan. Kwelyuhan mo, subukan mo. Tuplok ka. Nakita niyo po nung hearing ng Blue Ribbon Committee, napakaraming mga taga-suporta ni Senador Dante Marcoleta. Subukan mo. Partial pa lang yon. Pag ginawa mo yan, tuplok ka, sinasabi ko sa iyo, iniisip mo pa lang, baka binanatang ka na sa muka, baka nagkabukol ka na, binato ka na ng pandesal na may kasamang baso, magkabukol-bukol yung mukha mo. Sobrang kayabangan mo. So ngayon mga kababayan, eto po si Senador Marcoleta, may pasabog by banat dito sa kayabangan ng asong ulol tuloy, asong kupal. O kita nyo mga kababayan ko, eto si Senador Marcoleta. Panoorin po natin ang kanyang banat, mga kababayan ko. O tignan nyo po paano po banata na, meron siyang blind item. Talagang paldo kay Idol. Netizens, muling pinagpiestahan ang blind item ni Chelsea Ilore. Isang senador nagtip ng 250k sa isang babae. Wow, sino kaya ito? Mga kababayan ko, ngayon, pakinggan natin si Senador Marcoleta. Binakbakan at niresbakan ang kayabangan ni Tuplok. Ito po mga kababayan ko, sino bang illegal at illegal sa nang-agaw at tinatawag na naked grab power? Naked grabber power, sabi ni Senador Marcoleta. Kaya Tuplok, Tito Soto,
Win Gatchalian, makinig kayo. Kayong mga bendalo, grupo na mga bobo. Ito, ang ating senador. Pakinggan nyo ang magaling na abogado kung paano kayo sagasaan dito. Mag-aral muna kayo ng pagkaabogado nang malaman nyo ang illegal at illegal. Kayo ba? Kayo mga bendalo? Ang bubura sa 1987 Constitution? Ito, ang pangaral ni Senador Marcoleta, niresbakan si Tuplok at bendalo. Ito po. Ang ginawang mga aksyon doon sa kanilang naked power grab ay batay sa tuntunin, batay sa Constitution. Mali po yun eh. Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdidesisyon, kung ano man yun, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa Constitution. Ito pang isang dyan na kailangang malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Halimbawa, noong May 26, 2026 dyan, yung mga members ng Bendalo. Okay. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. O Erwin Tulfo, nakikinig ka, tuplok na bobong senador. Dati banat ka ng banat kay Risa, kay Lenny, kay Kiko, kay Trillanes, tinatawag mong mga demonyo at mga bugok. O ngayon, kasama ka na sa mga bugok, tuplok. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Tignan nyo po ito mga kababayan ko. Ito po si Erwin Tuplok. Ulitin natin. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I Wow! promise. Naks naman. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Di talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Hindi na po. O mga kababayan, tignan nyo ang kayabangan nito. Magpahiring-hiring ka ng Blue Ribbon ulit. I don't care kung dati kang SP, dati kang Speaker of the House. I don't give a fuck. Talagang ipapahuli kita. Kung ayaw ng usaha, bibit-biting kita. Kukwelyohan kita. Papalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Sabi ni Tuplok, pahayag niya ng June 5, 2026 mga kababayan ko. Ito ang banat sa'yo ni Senador Marcoleta. Makinig kang Tuplok ka. Isa kang bobo na senador na nagtatrabaho ngayon dyan. Mga bendalong bobo. Mga bendalong tae. Ayan mga kababayan. Dinurog ni Marcoleta. Ito po ang pahayag ni Senador Marcoleta. Pakinggan po natin ang mga bendalo na tae. 13 ang quorum. Tama? Hindi sa Hindi sa AI. So, paano ngayon ito? Paano nila sasabihin ngayon na ang kanilang ginawang mga aksyon doon sa kanilang naked power grab ay batay sa tuntunin, batay sa Constitution? Mali po yun eh. Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdidesisyon, kung ano man yun, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa Constitution. Ito pang isang dyan na kailangang malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Halimbawa, noong May 26, 2026 dyan, yung mga members ng Bendalo.
Okay. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Oho. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. 13 ang quorum. Opo. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun, Jen, natatandaan ko, 11 kami. Oho. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, Opo. 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa Yes. magitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing. Yes po. O ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So, Yes, inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel. at saka si Senator Chis. Dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Ngayon, mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, di kami talaga makapag-participate. Pag-participate sa namang pagdinig. Samantalang, wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na pangangailangan o consequence na hindi pwedeng makarating physically, kahit sino man. Halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, o kaya biglang nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight. Sila naman makakagamit. Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Yun nga sinabi ng isang senador. Kaya sa motion ni SP Alan, sabi niya, pwede ba nating pag-usapan ngayon? Doon nga kami nagtalo. Hindi dito kanya gusto siya komite. Sabi niya gano'n. Sa mga tid, mas mabuting kanyang mag-walk out na lang tayo kung hindi natin maayos ito. Nag-walk out nga yung 10. Merong natira sa kanila, di ba? Opo, yung kanilang minority leader. At kinwestiyon yung quorum. So 11 kami plus si Senator Tito Soto, 12 kami. Sabi niya... Warm body na nasa plenaryo ng time na yun. Sabi niya, is there a quorum? Alam niya nang nawala ng quorum dahil 12 na nga kami. Tama, Jen? Tama po. Ulitin natin kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yes, tama kayo. Sa makatwid sa 12, walang quorum. Tama? Ayan mga kababayan, ayon dito sa magaling na abogado na si Senador Rodante Marcoleta, talagang lumabas dito na labag sa batas ang naked power grab ng mga Bendalo. Lalong-lalo na dito sa galing-galingan na si Tulfo na talagang ipapa-aresto daw niya si Senador Marcoleta at SP Cayetano, maging ang ibang mga senador kung magpipilit sila
na maghiring-hiringan sa Blue Ribbon Committee. Kung hindi daw kaya ng usaha, siya daw ang pupunta. Bibit-bitan niya at kwekwelyohan niya at bubugbugin niya. Parang ganun mga kababayan, kwekwelyohan, bubugbugin, pareho din yun mga kababayan. Sa sobrang yabang nito, tinuplok ni Senador Marcoleta. Ito po ang pasabog. 50-50. Oh. Wala nga. Dapat ang quorum kasi 13. 13, Tandaan mo opo. dyan, ha? Baka Opo. pati ikaw nawawala. Kaya ako sinasabi ito, Opo. nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? Si Senad Tito Sen. Opo. Oh, sabi niya, Minority Leader. do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Oo nga, no, bakit naka-record yun. bakit nung ginawa nila na June 3, Oo. pinipilit nila na merong quorum? Oo nga, no. Oo nga. So, they questioned the same number of quorum, 12 din yun. pero ginamit nila noong June 3. Hindi pa naman malayo yung May 26 eh. Oo. Sa June 3. Tsaka tanda ko yun, Sen. Halos isang linggo pa lang. Opo, tama kayo. Yan ba mahirap intindihin? Nung kami 12 na lang, tumayo ang Tito Sen, sabi niya, Kinwestiyon yung do we have a quorum? So Oo. napilitan kaming mag-adjourn dahil wala ng quorum eh. Mga kababayan, nakita nyo si Tito Soto. Nung sila Marcoleta ang gagawa ng 12, magko-quorum sila, pumalag ito. At pinigil yung quorum. Do we have a quorum? Wala mga kababayan, kaya nag-adjourn sila Senador Marcoleta. Ngayon, sila One Ball, Tito Soto, ginamit nila yung 12 na mga bobo, na mga tanga, na mga tuplok. Nakita nyo po mga kababayan, paano nila ilihis at gawing panlilinlang ang ginagawa nila para bending dalo ito. Mga tuplok, mga tanga, bobo, mga ipis na pag-uutak, mga kababayan ko. Kaya dito napiga sila ni Senador Marcoleta. Erwin Tuplok, subukan mo na saktan mo si Senador Marcoleta. Bit-bitin mo. Kuyugin mo. Kahit pitikin mo lang yung tenga niya. Sinasabi ko sa'yo. Iniisip mo pa lang yan, baka ikaw bugbog sarado ka na ng libu-libong mga security guard ni Senador Marcoleta. Kung matatandaan mo nung nakaraan, nung mini rally ng mga kapatid, napakaraming tao. Subukan mo na galawin si Senador Marcoleta, lalanggamin ka. Baka maging black eye yung mga mukha mo. Sinasabi ko sa'yo, baka maging pinipigyan sa sobrang sapak na inabot. Ikaw magyayabang ka, tapos sasabihin mo, kukuyugin mo, bibit-bitin mo si Senador Marcoleta at SP Cayetano at gagawa-gawa ng hearing dahil ikaw na tuplok ka at sasabihin mo, ikaw ang legitimate Blue Ribbon Committee Chairman. Tanga! Bobo! Yan ang sabi ng tao, mga kababayan. Tuloy pa natin. Oho. Bakit nung gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, Noong Miyerkules, kung ano-ano, kung mga ngatwira ng ginagawa, Quezio, Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun eh. oo nga, ano, So, ngayon siguro, naisip mo na dyan, ano? oo nga, ngayon ko lang na-realize na. Kailangan maipaliwanag nating mabuti ito eh. Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 na 12 lang kayo, kami. opo, oo. Pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila pagka gusto nila. Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, May quorum. palaging may quorum. Yan po, napakadali lang intindihin niya. Mukhang double standard nga yun. Mali nga yun. Hindi ano? ba? Oho. Ang quorum palaging 13, Tama. mga kababayan. Mangyayari lang 12 kung halimbawa yung isa sa amin, nasa ibang bansa po. Nasa ibayong Tandaan dagat. po nyo, yun po yung doktrina na na-establish po sa Abilino versus Cuenco. At yan po ay ginamit panahon ni Franklin Drilon dahil 4 po yung wala, 20 na lang po yung basis po ng computation ng quorum o ng majority, kaya yung 12 po pwede na. Ayun. Pero sa panig po namin ngayon, wala pong umaalis ng bansa. 24 po kami, kaya nanatili, 13 po talaga yon. Oho. Madali pong intindihin ito. Sila lang po ang pinipilit na umintindi ng pamali kapag sinabi mong wala po kasi kayong legal background, nagagalit po silang lahat. Masasaktan ng damdamin eh. Ad hominem daw yun sa Ito hindi na po legal background ang pinag-uusapan eh. Opo. Sabi nga ni Ping, it's the rules, stupid. Meron pang stupid. O, ang sasabihin ko lang sa kanya ngayon, hindi naman rules eh. It's arithmetic, stupid. Oho.
Hindi ba? Yes po. Arithmetic lang ito eh. O, nagtatawa itong cameraman natin kasi nakukwenta niya eh. Oh, 24 divided by 2 plus 1. 13. Kanina ko gumamit pa ng calculator. Tinitingnan ko eh. Calculus pa nga ginamit yung calculator. Simpleng-simple ka niya. O nga naman ano. Oo. Di ba? Oho. Ano na yon? 24 divided by 2 Opo. plus 1 equals 13. oh, it's arithmetic. Stupid. Sen, kinuha ko yung ilang mga puntos nung mga nagsasabing tama yung ginawa nila. Gusto ko itanong ito sa inyo, yung mga para lang palutangin at palitawin yung kanina mga punto. Kasi ito po, Sen, hindi pang karaniwang tao, mga naging Senate President sa kasaysayan ng kanilang buhay. Pero Sino? mamaya ko na po itutuloy, Sen. Meron lang tayong mahalaga paala. Kasi parang nagsama-sama sila na pangatwirana na tama daw yung ginawa. Hindi, meron pa silang isang argumento dyan. Opo. Sabi niya, nung gumawa kami ng ramp session nung June 3, 2026, Opo. wala naman nag-object ng quorum eh. Ayun na nga po, yan. Gusto ko rin tanong sa inyo. Di ba? Wala naman niya kumusyon ng quorum eh. Bakit? Sinabi ba ng saligang batas na kapag walang nag-question ng quorum, Oho. yung 13 nawawala na? Yung majority of all its members nawawala na? Oho. Hindi, walang ganun eh. Ayun. Pagkatapos, sino na mag-object sa kanila? Gustong-gusto nga nila na yung 12 tama na yun. Oho. Kasi actually, mga pangkaraniwan Sen, actually, nakalinya sana yung tanong ko sa inyo yan. Pero at least nabanggit nyo na po. Saglit lamang ho, Oh, ayan, Erwin Tuplok. Baka naman nagkaroon ka na ng kaalaman. 'Di ba? Tapos feel mo yung pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee at sinasabi mo na ikaw lang yung legitimate bobo, tanga, adelantado, tae. Yun ang sabi ni Senador Marcoleta, arithmetic lang, stupid. Stupido. Napaka-stupido. Tito Soto, Ping Lacson, stupido. One Ball University, stupido. Kapit toko, mga bobo tanga. Yan ang sabi ng taong bayan sa inyo. Mga kapit toko kayo, tas sasabihin mo, babatukan mo. Kwekwelyuhan mo, bibit-bitin mo. Aarestuhin mo kung sino mang mga senador. Tinawag mong matanda si Senador Marcoleta. Ang yabang mo naman, subukan mo. Erwin Tulfo. Kung dati, idol na idol kayo ng mga Pilipino dahil ang gagiling nyong mangialam sa away pamilya, away ng mga lupa, chismis dito, chismis doon, may kabit si Chubet, nagtip ka pa ng 250k sa isang bebot, talagang paldo kay idol netizen, muling pinagpiyestihan ang blind item ni Chelsea Ilore, isang senador nagtip ng 250k. Tip pa lang yon. Wala pang kangkangan. O, kita nyo mga kababayan ko. Kaya itong mga bending dalo na ito, wala na kayo. Wala na kayong mga imahe. Sirang-sira na kayo. Yung kuya mo naman si Ben Tulfo, galing-galingan. Away ng mga pamilya, ang galing-galing. Tinaganin to, tinagay si ano. Sugod naman si Ben Tulfo. 'Di ba? Yun, pare-pareho kay mga magkakapatid. Mga bendalo, buti na lang di ka nanalo at itong dalawang tuplok na ito hindi naman nanalo ito. Kasi alam na natin, mga kababayan, na kasapakat ng mga mali-maletang grupo, mali-maletang kwarta ang isinukbit sa mga bulsa. Kaya dito, mga kababayan, let's see kung gagawin ni Tuplok na aarestuhin si Marcoleta at SP Cayetano dahil pinagyayabang niya na siya ang legitimate na Blue Ribbon Committee at kaya daw niyang bitbitin at kwelyuhan si Senador Marcoleta. Ito lamang ang ating bahagi for transparency for better democracy. Ako si The Wonders Philippines, mga kababayan. Mabuhay po.